Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3 baril ang narecover ng tropa ng Philippine Army sa magkakahiwalay na operasyon sa Pandami, Bangingi at Luok Sulu mula April 28 hanggang 30 kasabay ng pinaigting na kampanya laban sa loose firearms. Sa Pandami, isinuko ng sibilyan ng isang .45 pistol sa gitna ng deklarasyon ng barangay bilang breed-free, habang sa Bangingi ay voluntaryong ibinigay ang isang improvised sniper rifle sa tulong ng lokal na opisyal at puwersa ng seguridad. Sa Luok, isang suspect ang arestado matapos ang insidente ng indiscriminate firing at nasamsamang isa pang .45 pistol at bala. Bukod sa operasyon, nagkaroon rin ng community engagement at livelihood support ang mga tropa upang maiwasan ang karahasan at palakasin ang kooperasyon ng mga mamamayan. Patuloy ang hakbang para bawasan ang armas at resolbahin ang sigalot sa komunidad. Hiniling ng kampo ng dating broadcaster na si Jay Sonza ang pagbabasura sa kasong isinampa laban sa kanya matapos questionin ng jurisdiksyon ng Pasay City Regional Trial Court. Ayon sa depensa, walang sapat na batayan para sa Pasay RTC. Nadinggin ang reklamo dahil hindi naman residente ng Pasay ang sinasabing complainant na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, hindi natuloy ang arraignment ni Sonza sa kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Saad pa ng abogado nitong si Attorney Mark Tolentino, humingi umano ng paumanhin ang judge dahil sa pagkakamali ng korte sa jurisdiksyon at sa desisyon na non-bailable ang kaso. Naaresto si Sonza sa kanyang tahanan sa Quezon City noong Huwebes dahil umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon online kaugnay ng kalusugan ng Pangulo. Pinayagan naman siyang makapagpiyansa ng 10,000 piso at inaasahang pansamantalang makakalaya ngayong araw mula sa NBI Detention Facility. Bumisita si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa headquarters ng 79th Infantry Battalion sa Sagay City, Negros Occidental noong Mayo 2, kasunod ng operasyon ng tropa laban sa mga miyembro ng New People's Army sa Toboso sa nasabing probinsya noong Abril 19. Kasama ni Bronner sa pagbisita si 3rd Infantry Division Commander Major General Michael Samson, kung saan kinumusta nila ang kalagayan ng mga sundalo at ang sitwasyon sa lugar. Sa kanilang pagbisita, ginawaran ng Gold Cross medals ang mga sundalong parte ng matagumpay na operasyon. Pinuri rin ng AFP Chief ang tropa ng 79 IB sa kanilang naging papel sa pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang operasyon upang masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa Negros Occidental. Ayon kay Bronner, mahalagang mapanatili ang momentum ng kampanya, hindi lamang sa pamamagitan ng aksyong militar, kundi sa pakikipagtulungan din sa mga komunidad. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.